Secretary Francis, dapat full-fledged secretary na ito. Sec, good morning po. Hi, good morning, Sir Alvin. Good morning sa inyong mga taga-subaybayan. Happy 40th anniversary. Sagutin ko po siya, siguro ba't acting? O nga, Kasi wala pa akong confirmation ng Commission on Appointments. kailan daw yung confirmation? Siguro po pag nag-sinubmit, hindi ko alam kung na submit na. Hindi pa ata nag-hearing ang CA. Oo nga paging Malacanang, isubmit nyo na po Hindi po. kaagad. Marami pa naman kasi yung appointment good for 1 year yun eh. Ganun. Okay, Oo, okay. Very may good. Supreme Court ruling doon. Pero okay naman po siguro tayo sa CA. Sige, Mga, oo naman, definitely. Makakapasa po kayo, Secretary Francis. mga kaibigan ko po yun nandun. Oo. Kaya po ako napatawag sa inyo dahil gusto ko sana i-explain po ninyo, may parte ng SONA kahapon tungkol po sa pag-exempt sa lahat ng manggagawa sa tax ng 350,000 ang kita kada taon. Paano po ba yun? Alam niyo po, napahapiyawan ko lang kasi maraming mga tulong para sa mga manggagawa at hindi lang po yon. So, kung sa ngayon po kasi 250,000 Tama. and below, exempt po yan. Yan po sa pag-amyenda namin ng National Internal Revenue Code at maraming naging pagbabago po dyan. Pero yung datos siguro mas marami ngayong araw na to, liliwanag nito, maraming mga magre-research, maraming mga tax research centers na magbubukas ng datos, pati yung mga PIDS, yung PSA. So, yung nakalap ko lang, dati po, 2018 figures pa yon, senador pa ho tayo noon. Parang yung sa pag-amyenda noon ay ang nakinabang ay mga 6 na milyon pamilya na manggagawa. Ngayon, pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas sa minimum wage. Kaya nabanggit ng mahal na Pangulo kagabi, yung middle income, mahahagip na rin ito. Kasi kung minimum, tinutuos ko kanina bago tayo mag-on, Opo. kung kumikita ng pag fully implemented na yung wage hike halimbawa sa NCR, 780 pesos times 6, so 4,680. Tapos times 4 mo yon isang buwan, mga 20 milyon. Halos 20 mil, 20,000. 18,000 plano o plus. So kung sa isang taon ay mga 225,000. Pero yun po ay nag-i-increase din kasi may mga overtime pay, may mga longevity pay, may mga karagdagan pa na halimbawa holiday. So, tumataas yan ng bahagya. So, mas marami po ang makikinabang nito. Ganon din po sa mga maliliit na negosyo, Sir Alvin. Tatama bang kwenta ko, Secretary, na kung ang tinutukoy ng Presidente na 350,000, more or less ang sweldo mo, nasa 29,000 pesos Mga per ganon. month? Mga ganon. Opo. So, ito na yung hagip noong mas mataas sa mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po 'yan sa kanila. Pero ang pinaka-importanteng tanong, Secretary Francis, ay paano natin maisasakatuparan yan? What does it take for us to achieve what the President wants? Alam niyo po, hindi lang po ito yung nabanggit ng Pangulo kagabi. Mas marami kang alam siguro pag ang pinag-usapan na systems loss kasi Opo, opo. napakatagal mo nang nag-USEC sa Department of Energy. Mas kabisado mo ito. Yun, malaking benefit yun. Kung matatandaan mo, maging nung senador ako, nag-file din ako ng bill para alisin na yung VAT sa kuryente. Malaki-laki rin yan. So ito, what does it take? Siguro yung pag-aamyenda po sa National Internal Revenue Code. Hindi ko alam ngayon kung paano through BIR regulation, kung meron silang magawa doon. Pero siguro sa pag-aamyenda ng NIRC, dapat ASAP yun. Yun ang tawag kagabi. So, congressional act po yan, legislation. So, kung gagawing priority yan, napakabilis po niyan. So, yun po siguro ang tugon doon sa iyong
katanungan. Pero si BIR ay Opo. pwedeng magbigay ng iba't ibang uri ng amnesty sangayon sa batas. Hindi ko alam kung paano kakamada ito. Mas alam nila yan na Opo. hindi naman tayo tax practitioner ngayon o Hindi ano. train So law, Sec. Akala namin train law ang kailangan baguhin. Hindi ah, talagang yung National Internal Revenue opo, Code. si train law po ay pagbabago ng NIRC. Amendment po yun Ah, ng okay, NIRC, si okay, train okay. law, si create law. So, ang Opo. pinaka-mother law niyan ay yung National Internal Revenue Oh, Code. Opo. So, nasa mga mambabatas natin yan, yung mga kasamahan natin sa Senado, sa Kongreso, kung paano nila pabalang. Kasi nga, I'm sure, within the week, kaya mag-file na ng bill niyan. Parang pahapyaw din nabanggit ito kung tama ako ni Senate President Gatchalian kahapon dun sa kanyang mm. message sa Senado. Opo. So madali lang ito. Kung gugustuhin ng mga mambabatas, kahit hindi pa ilagay sa priority, di ba may ganun ang presidente palagi? Parang priority bills po niya. Kahit hindi pa ilagay yan dyan, kung gugustuhin ng mga mambabatas, mabilis yan, Sec? Opo, yung mga binigkas sa SONA, automatic po yan, priority na yan. Ah, ganun. Ah, di, Opo, that's pag good, binigkas no? ng presidente sa State Mm. of the Nation, Oo. part na po yun ng priority legislation measures ng executive branch at bahagi na pa yun, magiging bahagi yun ng LEDAC. Opo. So siguro bago mag-LEDAC, dapat naka-file na po yan. So bago matapos ang 2026, feasible naman, Ay, kaya reasonable po yun. naman na makukuha natin yan. Kaya po yan, Ayun. lalong-lalo na pag sinertify as an emergency, as an urgent measure, ma-obviate yung second reading, third reading, mapakabilis po noon yung number of days sa ngayon sa Ligang Batas. Ay, very good. Ano po? Tapos, parang wala masyadong nabanggit sa labor. Naalala akong binanggit ang presidente about TUPAD program sa iba't ibang sektor. Sa inyo yon, hindi ho ba? Opo, kasi ang hindi nalalaman ng iba, wala pa ho ako noon, noong madiin po kahapon ng presidente doon sa krisis sa Iran, sa Middle East, hindi alam ng iba yung mga measures na tumulong sa DOTR. Halimbawa, yung tulong sa ating mga tsuper, mga transport cooperatives, yun po ay tupad. Hindi po alam nung iba na yung maraming measures para sa paglilinis ng eskwelahan bago po nagbukas ang magpasukan, yung brigada eskwela, marami po doon ay tupad measures Opo. sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maging yung ongoing po ngayon na yung MMDA na naglilinis ng mga estero, nabanggit po yon, marami po dyan ay tupad measures. So ang pumipili po ng mga beneficiaries dyan ay yung implementing agency concerned, MMDA, yung DOTR, at yung DepEd sa mga nabanggit ko. So kasama na po yun doon. So up to 20 days na trabaho na nabigay, true to pad, yun po yung nabanggit. Opo.